Okay. Time check. 5:01 PM. October 19, Thursday. Hapon na. Tapos na pakain nila. Tapos na ang araw. Ito na yung mga buntis natin. Buhay na suso nito. 2 months. Pahinga na, pahinga. Laki na din siya nito. Buntis na yan. Buntis din to. Kaso isang buwan pa lang. Hindi tayo mag-ano ng kastang maramihan. Problema pagpapalaki. Sila busog na tong mga to. Tahimik na. Ito. So tapos na ang araw. Pahinga na. Nakakain na sila lahat. Kamerinda. Kumusta? Laki na kayo, no? Lit pa rin yan, ha? Si Survivor. Bilis ng paglaki nila. Wala nung napurga. Ito na lang, hahabol pa to. Pero yan, hahabol din kasi hindi na abot siguro December yan. Ito baka posible pa tong tatlo. Native kasi matagal. Sayang lang naman kasi kung bibiglain mo maraming pakain. Importante busog sila. Kakakain ng tama. Purga. Basta tamang purga lang to. Madilim. Parang uulan pa ata ngayong araw. Mamayang gabi. So, busog na. Kaya nagpapahinga na. Kamuti na tinitira ng insekto. Tapos na ang araw, pahinga na. Ito yung saging na magsusurvive pa siguro to. Napasok kasi to. Kaya naman. Ganda dito sa likod paghapon. Relax, presko. Dito tayo sa lechonin. Anong sitwasyon nila? Yun. Papahinga na din sila, 2 days, 3 days kukunin na din to. Ganda ng katawan nila. Lipat natin dito yung dalawang lalaki, yung malaki doon. Iwanan ko doon yung tatlo. Napahabulin ko. Wala, baka magkasta na kasi yung dalawa. Hindi pa sila natuli. Ganun. Sitwasyon sa likod paghapon. Parang umaga lang. Mas masarap, tahimik. Ayun, laki na yung bunga. Yun na yung bunga, bumuka na. Laki. Daming sayang sa bayabas, pero kinakain naman ng baboy. Ayos lang. Kalimutan ko anong klaseng saging to. Pang gulay o pang prutas na madaling kainin. Sibol nito, dalawa. Maliit pa yung isa. Yun. Dadami din to. Kasi hindi na nagagalaw ng baboy. Mayroon ditong isa na saging hindi nakasama dyan.
Hindi nasama sa harang. Ubos. Naabutan ako ng tag-ulan kasi nung nagbabakod ako. Kinain lahat. Isang buong sanga. Sa kalahating araw nilang inubos. Tahimik ng likod. Pagpasok ko bukas ulit. Sila, relax na sila. Busog na. Pumuna tayo dito sa mahiwagang upuan. Kita natin sila. Yan. Si Agi ko, pinakaunang baboy, galing puros anak niya tong mga to. Pwera dito pala sa dalawa yung gagawing bagong inahin. Hindi niya anak. Pero yung mga buntis sa loob, anak niya. Tanda na din yan. Pas 2 taon na din siya, magtatatlo na. Yan yung bagong rotation nila. Pag hindi sila buntis o hindi pa nakapila sa pagkabuntis, pakawala lang muna sila dito. Lawak naman to. Basta hindi sila tumalon sa kabilang bakod. Ginawa ko doon. Ayun na. Basta hindi sila makatalon doon. Safe sila. Kaya malinis tong likod. Yan na. Walang kadumi-dumi. Ganda. Relax sila. Kain-kain. Pag may nahulog na prutas, kainin. Yun yung rotation nila. Plano ko by 2 lang na pabuntis. Pag nanganak yun, hintayin ko munang manganak yung dalawa. Tapos pag nanganak sila, saka ko ipapasok to para magkasta. Para merong 3 buwan mahigit na gap. Malayo, pero problema kasi yung pagpapalaki. Kaya okay na yon. At least matututukan ko yung anak ng dalawa sa loob habang nagpapabuntis pa tong susunod na batch. Sarap na higa. Tutumba na ata to. Pag mapasok naman nila to, kainin lang nila yung nasa ibabaw. Magiging mauubos tong kulay green. Pero hindi naman nila kakainin agad-agad yung mga ugat. Kaya sisibol din agad. Babalik lang. Basta harangan lang ulit. Yan. Laki na nila. Sa ilalim ng bayabas. Sukal nitong likod dati. Daming damo. Kinain na lang lahat ng baboy. Nilinis nila. Itong mga saging bago na to. Dati may mga saging dito. Nung kadarating lang ng mga to, unang anak pa lang, nakawalan, inubos nila. Daming saging dati dito. Sana ngayon dumami ulit. Pang merienda. Ito yung pinakauling dalawa na gagawin kong inahin kung hindi mabenta. Kasi nakapila na yung nandun, ayun, sa likod. Si Ann Curtis, tapos si Agi ko, yung unang inahin. Sila yung susunod. Yung lalaki pala, hindi niya anak yun. Binili yun, ibang lahi. Hindi inbreeding tong mga to. So, yun yung update. Hapon na update. Palubog na ang araw. Tahimik na ang likod. Sarap ng hangin. Tutulog na sila. So, yun lang.